maniwala ka. Hindi ko nagagawing saktan ka porque yo te amo a ti de verdad. Que tenga un poco de respeto por el Señor. Pinalayas ko po ang binibining naghahanap sa inyo kanina. At ano daw ang pangalan ng babaeng iyon? Binibining Clay. Salamat sa Diyos. At makalipas na maraming taon ay naalala niya pa rin ako. Ngunit ano kaya ang ibig sabihin ng mga wika na tinuran niya kanina sa Ingles? He is not dead. Hindi patay. No está muerto. He is back. Siya ay nagbalik. Nagbalik ang lalaki? Abuelto? Akala ko katapusan ko na lamang ang aking inaasahang mabubuklod sa aming dalawa. Ang mga kasangkapan ba natin ay nakakuha na? Si, senyor. Walang dapat makalam na ako ay sumusuporta. Usted es el famoso hierro que es el amigo cercano del Capitán General. Eso es cierto, padre. Estoy encantado de conocerles. Ipakikiusap ko sana sa iyo na muling bumalik dito sa Binibining Clay. Gumawa ka ng paraan upang kami magkita at magkausap muli. Opo, makakaasa kayo. May nakapagsabi sa akin na kayo raw ay dumalaw sa isang monasteryo upang kausapin ang isang monha. Maaari ko bang malaman kung bakit nais niyong magtungo doon at makausap siya? Binibini, patingin ng iyong sedula. Pasensya na ho pero ito pwede na yan. Kailangan madala ka sa kwartel. Bumaba ka dyan. Saan tayo pupunta? Doon tayo. Doon tayo sa kwartel. Ay, Sumama ko sa amin. sasama. Ay, Sige na. Nagtataka lamang ako, Senyor Simon. At anong kailangan ng isang mang-aalahas na kagaya mo sa isang La monha? curiosidad, fraile. La curiosidad. Okay? Si, kuryosidad. Dahil sa kuryosidad, meron ako nakilala ng isang taga San Diego. Nagkwento sa akin ng istorya ng isang sawing palad na monga. Binanggit rin niya sa akin na ito raw ay napakaganda. Kung kaya't kuryosidad ang nagtulak sa akin upang siya ay bisitahin, ngunit hindi naman ako pinapasok ng madre kung kaya't hindi ko na pinilit pa. Bueno, maiwan ko na kayo at dadalawin ko pa ang aking ibang siryado sa ibabang kubyerta. Ang balita po namin ay nasa Laguna rin ng Kapitan General. Kaya't nagpadala po kami ng petisyon sa kanya upang magkaroon na ng paaralan na magtuturo ng wikang Kastila sa mga kababayan natin. Mayroon na rin gaya ninyo ang nagtangkang magpatayo ng paaralan noon. Ngunit batid nyo rin marahil kung ano nangyari sa kanya. Siya raw ay binaril ng mga Guardia Civil at napatay, hindi ho ba? Batid nyo na pala. Eh bakit pa kayo magpapatayo pa rin ng eskwela? Nais nyo bang matulad kay Senyor Ibarra? Sumalangit nawa. Natin pag-usapan yung namayapang kaaway ng pangalan. Nandito yung banyagang kapanalig ng gobyerno. Di dato ako sebo. O sea, Shinshi Toshi. Senyor Simon, buenas tardes. Ako po pala si Kapitang Basilio mula sa San Diego. Nagkakilala na tayo nung pinulong ng Kapitan General ang lahat ng Gobernador Tilio at pinuno ng bawat bayan. Ang mayamang kapitan na namumuno ng bayan, ngunit tila wala yatang kakayahan na bumili ng aking mga walaks. Walang galang na, senyor. Ngunit, kahit saang bayan pa sa Las Pilipinas ang puntahan ninyo, hindi lahat makakabili ng alahas sapagkat hindi namin iyan kailangan. Abay, huwag kang magagalit, Iyo! Sapagkat may nakapagsabi sa akin na ang kayamanan daw ng San Diego ay hawak ng mga fraile. At kayo, Padre,
Ano't narito kayo? Bakit hindi kayo magtungo sa itaas kung saan nababagay ang inyong eminensya? Sapagkat ang akin pong tiyo ay hindi gaya ng iba na mapagmataas. Ang tingin sa sarili, Diyos, na panaog mula sa langit. Paumanhin, Senyor. Tumingi ka ng paumanhin na sagaling. No hace falta, Padre. No ha habido ninguna ofensa. Ang katunayan ay ako'y nagagalak makipag-usap sa kanila mga kabataan. Kung kaya tayo na sa itaas, at kung pahintulutan ng Padre ay uminom tayo ng serbesa. Muchas gracias, Senyor. Ngunit hindi kami umiinom ng serbesa. Tubig na lamang ay sapat na sa amin ni Basilio. Ikaw ba ay taga-Laguna rin, binata? Si, tiga San Diego ho, senyor. Doon po ako isinilang at nung masmus pa ho lamang ako ay naglingkod po ako bilang sakristan sa aming parokya. Iiwanan ko na po ang pagsasakistan at ako na po ang magpapastunayin ng mga baka at kalabaw. Pangakap ko po maging utusan na isang mabuting senyor. Makatulong sana ito sa simula ng iyong panibagong buhay. Pagkadating ng Maynila, magkakanya-kanya na tayo doon. Maaari kang magtungo sa Binondo, doon sa bahay ng Bato ng mga De Los Santos. Kina Kapitan Tiago sa Maynila. Kinagagalak po kayong makilala, senyor. Bitawan mo ako! Aray, pupusok ka! Entra! Oy, sandali yung gamit ko! Hindi mo maaaring dalhin ng iyong gamit sa loob, kaya pumasok ka na. Huwag niyo galawin! Huwag niyo galawin! Kailangan gawin ito upang masuri kung ikaw ba'y magdadala kapahama ka sa bayan. Lalo na't wala ka sedula. Bueno, taga saan ka? At anong iyong buong pangalan? Mawalang galang na po. Hawak niyo na po yung ID ko. Nakasulat po dyan, basahin niyo na lang. Parang sedula din po yan eh. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Maria Clara Infantes. Clay? Tila'y kakaiba ang bagay na ito. At kakaiba rin ang mga nilalaman na kanyang nalagyan. Oy! Huwag yan! Huwag yan! Huwag yan! Libro ko yan! Ibalik niyo yan sa bag ko. Ibalik niyo sa bag ko. Anong gagalawin yan? Agad yan. Importante yan. Hindi rin nakasulat rito kung taga saan ka. Sa San Diego, kasama ng kamag-anak ko, si Maria Clara de los Santos y Alba, na anak ni Kapitan Tiago. Oh, nagulat kayo sa connection ko, di ba? Hindi lang yan. Matali ko rin kaibigan, yung mayamang mag-aalhas, si Senyor Simon. Ang Kardinal Moreno. Kaya kung ako sa inyo, pakawalan niyo na ako dahil lagot kayo sa kanya. Talaga nga ba? Kaibigan mo nga? O ginagamit mo lamang ang kanyang pangalan upang makatakas sa iyong pagkakasala? O kung gusto niyo, papuntahin niyo dito. Ano? Solve na rin ang problema ko. Ha? Tama. Papuntahin niyo dito si Senyor Simon. Sabihin niyo nandito si Binibining Clay. At alam na niya kung sino ko. Kaya sige na, tawagin niyo na siya nang malaman yung hindi ako nagsisinungaling. Vamos a ver si estás diciendo la verdad. Sige, me. Te voy a dar una orden. Sana nga makarating sila kay Sir. Nang sa ganun, magkita na agad kami. Maaari bang malaman ko kung ano ang kinabubuhay mo ngayon, iho? Si Basilio po ay magtatapos ng medisina na may pinakamataas na marka. Kaya't ipinagmamalaki namin siya, mga taga San Diego. Kaya di pa awang mahirap
Ba't walang kwenta ang mga taga San Diego, senyor? Utang ko po ang lahat kay Kapitan Tiago. Padre, Kapitan. Na siyang kumukup sa akin nung ako po'y naulila. At nagbigay sa akin ng pagkakataon upang makapag-aral. Well, I'm delighted and proud of what you've accomplished, young man. Considering all the bad things that happened to you in the past. Paumanhin ho, senyor. Ngunit, Ingles ho ba ang inyong winika? No te preocupes. Bueno, os dejo de momento. Está hablando en inglés el extranjero arrogante. Pag nang magtaka, ang sabi, mula yan daw sa Amerika Latina, yung taong yun. O di kay galing sa infierno, tiyo. Isagani, ano ba nangyayari sa iyo? At tila galit na galit ka sa tao ngayon. Di ko alam, ngunit masama ang pakiramdam ko sa kanya. Hindi ba batid sa iyo na siya ay tinaguriang Cardinal Moreno? Pagkat lahat ng kanyang ipinararating sa Kapitan General ay pinapakinggan at sinusunod. Pagkakataon nyo na sana para magpatulong sa kanya ng inyong nais na paaralan. Nakita mo na, Isagani. Sinayang natin ang pagkakataon. Yun nga bang parati kong sinasabi dito sa pamangkin ko na mag-isip muna bago kumilos at magsalita. Parating padalos-dalos. Higit samahan mo kung kunin mo yung mga gamot ko sa aking gamit. Sunod po ako, tiyo. Totoo lang ho, Kapitan. May punto rin talaga si Isagani. Mayroon nga hong kakaiba dun sa Senyor Simon na yun na hindi ko humawari. Sana pala ginamit na natin yung pagkakataon nung napayakap siya sa'yo, kaibigan. Ganun ba ang gawi sa Amerika Latina? Kapwa hindi natin siya kilala. Kaya sino ba tayo upang maghusga? At bakit hindi ka dumiretso sa Tiani? Kaya pala nagmamadali kang umalis sa daungan kanina. Ay tatanghod ka pala dito kay Paulita. Huwag ka naman ukso. Ikaw ba? Kailan mo balak tumanghod sa iyong irog? Bukas na bukas, ako naman ang didiretso sa Tiani. Ay, Basilio. Bakit ngayon ka lang pala nakarating at nasaan ang kutserong sumundo sa iyo? Sa kasamaang palad, siya ay hinuli ng mga Guardia Civil. Binugbog pa. E paano? Wala kasing dalang sedula. Ginawan ko pa ng paraan para lang makalaya. Ay, bakit kasi walang dala? Batid niya namang hindi dapat umalis ng bahay ng walang dalang sedula at napakahigpit ng mga lintik na Guardia Civil. Di ko rin batid. Oy! Oy! Senyor! Tuber, mi esposo? Matagal na siyang nawawala. At hindi ko alam kung saan siya naroroon. Sabi ng mga muchacha, matagal na daw siyang hindi umuwi rito. No, senyora. Nasa nada, disculpe. Inutiles. Iya, por favor. Huwag po kayong magtungayaw. Nakakahiya. Bakit ako mahihiya? Buenas noches, señora.
Buenas noches, señora. Por eso tu ventana estar. Aquí estar Isagani. Hala! Entrar al cuarto. Ay, Sagani. Bakit ba kasi sa lahat ng dalaga na pwede magustuhan, kay Paulita ka pa nagkagusto? Ayan, tuloy. Shot, mauna na ako sa iyo. Adios, amigo. Hasta luego. Adios, amigo. Magandang gabi sa'yo. Yan na ba yung mga pagkain? Andito na lahat. Ginabi ka yata masyado. Akala namin ay hindi ka na darating. Paumanin, kaibigan. Kanina ay may naisabay akong dalaga papunta rin dito sa Laguna. Naawa naman ako kaya sinabay ko na at baka mapahamak pa sa iba. Yun lamang. Naharang kami ng Gwardiya Sibil. At yun, kinuli nila ang babae dahil wala itong dalang sedula. At ano ang nangyari sa dalaga? At saan siya dinala? Kinulong nila. Kawawang dalaga. Yung babayan niyo pa naman. Taga San Diego rin siya. Oo. Yun ang narinig ko. Baka kilala ko. Anong kanyang pangalan? Alam mo, maaaring ang kilala mo tong kababayan mo. Sabi niya meron daw siyang mayamang kamag-anak na nakatira doon sa San Diego. Kilala ko ang lahat ng pamilya sa San Diego. Ngunit sinong pamilya? At ano nga ang kanyang pangalan? Tigil! Halina kayo! Dalihan nyo! Babalikan ko na lamang kayo. Magkita na lang tayo ulit. Mag-ingat kayo. Ang aking kaawa-awang ina na buong buhay hindi man lang nakatikim ng ginhawa.
Senyor? May maitutulong po ba ako sa inyo, senyor? Senyor Ibarra. Gregorio, para sa iyo ito. Rita, para sa iyo ito. At ibigay mo ito kay Lucia sa kanyang pagbabalik. Mga kasama, babaan niyo na ang inyong mga bolo at sanayin ang sarili sa rifle. Bakit ko bibitawa kung maaari ko naman gamitin pareho? Arnulfo! Hernando, nasundan ka ba rito? Hindi. Pinuno, magandang gabi po. Magandang gabi. Para sa iyo ito. Salamat po. Bueno, Hernando, meron ka bang bagay na hindi nasasagot sa akin? Sino nga ulit itong babaeng kababayan ko na hinuri ng Guardia Civil? Ang sabi niya, pinsan daw niya si Maria Clara de los Santos y Alba. Kilala niyo ba siya? Si Maria Clara na ngayon isa ng mongha sa monasteryo ng Santa Clara. Sino ba naman hindi nakakilala sa mabuting madre? Ngunit hindi ko alam na may pinsan siya kamo. Sino itong pinsan niya na ito? Ano ang kanyang pangalan? Siya raw si Binibining Clay. Kayang baguhin ang nakalipas. Maiiba kaya ang mangyayari bukas. Bago mo gawin. En estos momentos, los guardias civiles ya están investigando las montañas upang hanapin at panagutin ang mga tulisanes na pumaslang sa ating dalawang Guardia Civil. At sino naman ang gagawa nun? Kundi ang mga mierdang tulisanes niya. Kaya nararapat lamang na sila ay tugisin at ubusin. O sige, yung ibang laman ng bag ko, sa inyo na. Yung mga dilata, pagkain, sige, sa inyo na. Pero yung libro, dapat makuha ko yung libro. Hindi yan dapat mawala. Hindi mawawala sa puder namin yan. Kaya ako naparito dahil sa isang babaeng nasa pamamalaga ng inyong korasel.